Sa atin pong panimula mga kapatid, ang pagbasa ay matatagpuan sa 3 John chapter 1 verse 4. Ang sabi po rito, "It is the greatest joy of my life to hear that my children are consistently living their lives in the way of the truth." Ito po ang pagbasa sa ating scripture reading. Maraming salamat sa Panginoon dahil tayo po ay nagdiriwang ng Father's Day sa araw na ito. At dahil po dito, we give honor to the fathers, our fathers, not only from the in-laws, all fathers, especially our God, the Father. Let us all pray. Lord God, thank you for giving honor to the fathers that we have. Thank you for giving time for the in-laws that we have. And thank you, O Lord God, for having a father like you, na kailanman, Panginoon, hindi mo kami iniiwan. Isa pong haligi ng tahanan, Panginoon, ang aming mga ama. Kung ano po kami ngayon sa aming mga sarili, dahil po, Panginoon, sa pagtataguyod ng aming mga ama o mga kinikilalang ama. Maraming salamat, O Diyos, sa kanilang mga puso. Maraming salamat, O Diyos, sa kanilang mga sakripisyo. At inilalapit po namin sila sa inyo ngayon, Panginoon. Na-bless niyo po lalo sila. Patuloy niyo po ingatan, Panginoon, ang kanilang mga kalusugan, lalo higit ang kanilang pananampalataya, na nawa mas lalo silang maglingkod sa inyo. At sa kahuli-hulihan, Panginoon, pinupuri ka po namin bilang Ama namin na siyang lumalang sa amin. Mula sa alabok, Panginoon, nagkaroon kami ng pagkakataon na tawagin kayong Ama. Dahil po dyan, Panginoon, we will be forever grateful. Sa aming pong patuloy na pananambahan sa umagang ito, nawa, Panginoon, ang aming joy na nararamdaman sa ngayon sa aming mga ama, ito po'y lubos naming ipinagpapasalamat. This we ask of you, through Christ our Lord, through the Holy Spirit. Amen. A blessed day po sa lahat. Ating purihin ang ating Panginoon sa araw nito. Faithfulness always been there for me, the greatest love that I have ever known. What can I give to you for all you've given to me? You gave it all, and you are all I need. You are my praises outweigh, it comes from my heart. This is for you, for all you've done for me, and I wanted to show you how much you mean, my God, my God. Your faithful love has always been there. To me, you gave it all.
praises I bring comes from my heart. This is for you, for all you've done for me, and I wanted to show you how much you mean, my God, my God. This is for you, for all you've done for me, and I wanted to show you how much you mean, my God, my God. This is for you. 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 This is for you, for all you've done for me, and I wanted to show you how much you mean, my God, my God. Listen, this is for you, for all you've done for me, and I wanted to show you how much you mean, my God, my God. Let us worship the Lord, not only this day, but in every day, in our every breath. May we declare that He is the reason why our heart is beating. Let us sing. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I'll worship you. All I have within me, I give you the praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my
soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Thank you for this day that we had the opportunity to worship you, O God. May this song be in our heart, O God, not just in our minds or not just in our lips, O Lord, but in our lives. Amen. Hello, ako si Dave at ang tatay ko ay isang pastor. Ang tatay ko ay kilala bilang si Pastor Dudes or Brother Dudes sa mga kapatiran. Sir Agravante para naman sa mga kanyang co-teachers. Totoo niyang pangalan ay Donato Agravante. Panglima siya sa magkakapatid. Pinanganak siya noong September 2, 1968 sa Negros Occidental. Pumasok siya sa Cebu Bible Seminary para tahakin na nga yung pagpapastor. Graduate siya ng seminary at napunta dito sa Manila. Dito siya plinase ng Panginoon para maglingkod. Si Papa ay pag sa bahay, siya yung mahigpit pero mapagbigay. Mahigpit kasi hindi niya hinahayaan na tinotolerate yung mali. Mapagbigay, ayun, hinahayaan niya ako na matuto sa iba't ibang bagay. Pero yun nga, may guidance na kasama. Isa sa malaking influence ni Papa sa akin yung kanyang ministry. Sa loob ng mahabang panahon, tapat siyang naglingkod. Isa to sa nag-push sa akin na ako din na anak niya ay pumasok sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi madali yung pagiging isang pastor. Yun yung nakita ko sa kanya. Pero sa kabila nun ay nagagampanan niya yung mga responsibilidad sa loob ng bahay, sa labas ng church, maging sa loob. Ngayon, si Papa ay isa ng ganap na public school teacher sa elementary. Nagtuturo siya sa Commonwealth Elementary School. Ang purpose talaga niya kung bakit siya nagturo sa school sa mga bata kasi gusto niyang i-input sa mga kabataan yung values formation na ito yung pag-build ng tamang character. Passion talaga niya yung teaching. Noon pastor siya, teacher, hanggang ngayon isa pa rin siyang teacher. So ito ay kanyang bagong ministry. Thankful ako sa Lord sa buhay ng tatay ko at napakaraming learnings na input niya sa akin. Siguro hindi lang din sa akin, pati rin sa mga ibang tao. Thankful ako sa Lord na yung tatay ko ay yung tatay ko. Para sa mga anak, matuto tayong sumunod sa ating mga tatay, sa ating mga magulang, sapagkat ito yung tama. Ito yung sinasabi ng Bible at may reward itong kapalit. Tandaan natin na porke salungat yung suhestyon ng ating magulang dun sa ating gusto, hindi yun ibig sabihin na hindi nila tayo mahal. Bagkus, ito yung
panahon na kung saan tingnan natin yung kung ano ba yung gusto nilang iparating sa atin. Sapagkat walang magulang na gugustuhin mapasama ang kanilang anak. Happy Father's Day po sa lahat ng ama, ng tahanan, and sa mga taong gumanap ng responsibilidad ng pagiging isang ama. Happy Father's Day sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Today is Father's Day. So, tayo po ay nag-celebrate sa kaarawan ng mga tatay. So, Happy Father's Day or magandang araw sa mga tatay at mga papa, mga daddy o ano pang tawagan sa ating mga tatay. At pangkaraniwan na tawag ay Papa. Yun ang karamihan na tawag. At ang mga tatay ngayon ay masaya dahil binigyan sila ng panahon o time na mag-celebrate sa kanilang pagka-tatay. Dahil ang tatay mahalaga sa buhay ng isang tahanan. At tinutukoy sa Bible na ang mga tatay ay napakahalaga dahil sila ay tinutukoy sa banal na kasulatan na haligi sa tahanan. Bago tayo pupunta sa ating message sa mga tatay, meron muna akong babasahin na isang tula na itong tula na ito ay magpabukas sa puso ng mga tatay at ito po ay magbigay din paalaala at lesson sa bawat tatay na nakikinig sa ngayon. Ito ang title dito, Ama ng Tahanan. Ama ka ng tahanan, haligi ang siyang katumbas. Tahanan ay magigiba kapag ikaw ay nawasak. Ikaw ang nagdadala ng kanyang buong bigat. Napakalaking katungkulang nakaatang sa balikat. Ama, ikaw ang siyang pangunahing saserdote na itinalaga ng Diyos sa tahanan mong sarili. Ang mga katungkulan patuloy mong pinagbubuti. Sa asawa at mga anak, ang Diyos ang iyong saksi. Manguna ka sa kanila sa mga araw ng pagsamba, kasama ang sambahayan sa pagsunod tuwi-tuwi na. Ang mga panalangin mo sa patungkol sa kanila, ipaabot mo sa Diyos nang wala kang ipangamba. Ama, ikaw ang manguna sa mga panalangin, kasama ang kasambahay na iyong ginigiliw. Asahan mong ang Diyos na makatingin sa kanila, ang siyang sasaklulo sa lahat mong suliranin. Aliw at kagalakan ay iyong tatamuhin kapag Diyos ang kasama mo sa lahat ng dalangin. Sa Kanya ay tiwala ka, hinding-hindi bibiguin ang nasa ng iyong puso at tapat mong adhikain. Ama, ikaw ang huwaran, iyong buong sambahayan sa tatag ng iyong loob at sa lahat mong paninindigan. Kaya huwag kang susuko, kaya mo itong paglabanan.
dahil Diyos ang kasama mo sa mga pagtatagumpay. Napakagandang tula na to na tinutukoy ang mga tatay na sila po ang haligi ng tahanan. Napakagandang mensahe sa tulang ito na hindi natin makalimutan at laging ilagay sa ating puso na tayo ay pinakamahalaga sa buhay sa ating tahanan dahil tayo ang haligi at ang tagumpay ay depende sa ating pangasiwa, yung ating pag-alaga sa ating tahanan. Sa Bible, buksan ang ating mga Biblia, makita sa Efeso 5:23 hanggang 25. For a husband is the head of his wife, as Christ is the head of the church. He is the Savior of his body, the church. 24. As the church submits to Christ, so you wives should submit to your husband in everything. 25. For husbands, this means love your wives, just as Christ loved the church. He gave up his life for her. Mga kapatid, tinutukoy dito sa banal na kasulatan na ang mga tatay, mga husband, dapat mahalin ang kanyang kabiyak, kanyang wife, kanyang asawa. At doon sa 33, tingnan natin sa 33, yung huling verse. So again, I say, each man must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. So nakita natin dito, sabi ni Apostol Pablo, na ang mga tatay, mga daddy, mga papa, at mga lalaki, kailangan silang magmahal sa kanilang mga asawa. Love your wife. So tungkulin ng mga tatay na mahalin ang mga nanay. O ibig ko sabihin mga wife, yung kanilang mga kabiyak. Isa sa mga salita na hindi natin makalimutan dahil laging tinutukoy sa Bible itong pagmamahal o pag-ibig. Tatlo ito na pinakamagandang salita na laging nating nababasa, laging tinuturo sa atin sa banal na kasulatan, lalo na sa New Testament. Yung pag-ibig, pananampalataya, at yung grace, yung kaloob. At meron pa isa yung hope. So yung mga salita na yan, laging tinutukoy sa lahat ng mga katuruan sa New Testament at lalo na sa iglesia ng ating Panginoon. Dahil tinutukoy dito yung pagmamahal sa isang tatay doon sa kanyang pamilya, parang tinutukoy doon yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na mahal niya ang iglesia. Dahil ang kanyang iglesia ay kanyang katawan. Ganoon din sa mga tatay. Na ang mga tatay dapat mahalin niya ang kanyang kabiyak. Katulad sa pagmamahal niya sa kanyang katawan. So, pagmamahal napakahalaga sa buhay natin. Sa English, tinatawag itong love. Mayroong nagtanong, ano ba talaga itong love? Bakit laging binabanggit sa Bible? Meron bang mga kahulugan sa salitang pag-ibig o pagmamahal? Mga kapatid, si Apostol Pablo rin nagsabi tungkol sa pag-ibig. Ano ba itong pag-ibig? Kasi madali nating banggitin, I love you. Mahal kita. Pag-ibig. Pero mayroon palang mga malalim na mga sinasabi dito tungkol sa pag-ibig. Buksan ang ating mga Bible sa 1 Corinto 13, umpisa tayo sa verse 4 hanggang 7. Love is patient and kind. Love is not zealous or boastful or proud. So, love is patient. So, ang pag-ibig pala ay matyaga. So, dapat pala kailangan sa bawat tatay o bawat father o bawat lalaki na may mga asawa, ay sila po ay matyaga. Kaya laging binabanggit yung pag-ibig. Pag-ibig, kailangan matyaga ka. Kung hindi ka matyaga, wala kang pag-ibig.
Pag-ibig mahalaga. Dahil doon sa pag-ibig, nandyan pala yung matyaga. And kind. Kind. Mabait. So, dapat ang mga tatay mabait. Napansin ko sa mga tatay natin sa church, napakabait. Matyaga. Yun ang ugali o attitude ng mga tatay bilang mga Kristiyano. Siguro hindi ito makita sa iba, lalo na pag hindi Christian, hindi tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi ito makikita. Imbis tiyaga, init ang ulo. Imbis mabait, ay hindi siya mabait. Kasi itong mga kaugalian na narito, doon lamang sa mga taong may pananampalataya sa Panginoon. Yung sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya yung pagmamahal niya, nandyan yung tiyaga at kabaitan. Ano pa? Love is not jealous. Diba? Not jealous. Hindi mainggitin. O dapat lang, no? Kaya lagi sinasabi, mahalin mo. Hindi ka dapat mainggitin. Huwag mainggit sa iba. Sunod. Or boastful. Not boastful. No? Siya po ay hindi mayabang. Ito rin, karamihan may mga ugali sa mga tatay na minsan misunderstood natin dahil nagyayabang. Baka yung pagyayabang niya, pinagyabang niya yung kabutihan na nagawa ng Diyos, okay lang yun. Pero kung nagyayabang ka sa sarili mo, hindi maganda yun. Dapat alisin natin yun. O bawas-bawasan natin kung sakaling mayroon man tayong ganun. Isipin natin mabuti. So, dahil sabi dito, love is not boastful. Hindi mayabang. At ano pa? Not proud. No? Hindi siya mataas. Hindi mataas. Kasi minsan pag proud ka sa sarili mo, okay lang kung you are proud because you serve God. You are proud that you are faithful to God. Huwag pong ipagmataas yung ating sarili sa mga bagay sa mundong ito. Na ikaw ay mabuti, magaling. Hindi naman ganun. So, be proud that you are serving the Lord. Be proud na ikaw po tunay na naglilingkod sa Diyos para makita yung liwanag na narito sa atin bilang mga anak ng Diyos. Napakaganda, no? Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud. And verse 5, or rude. It does not demand its own way. It is not irritable. And it keeps no record of being wrong. Napakagandang verse na to na sinabi ni Apostol Pablo, hindi magaspang. Rude, no? R-U-D-E. Rude. Hindi magaspang sa salita nating Tagalog. At sunod, it does not demand its own way. No? Hindi magaspang ang kanyang pag-ugali, hindi makasarili. No? Demand its own way. Hindi makasarili. Hindi magagalitin. Hindi magagalitin. At sunod, hindi mapagtanim sa kapwa. No record of being wrong. So, dapat lang sa mga tatay sa araw na to, mailagay sa ating puso itong mga sinasabi ni Apostol Pablo tungkol sa pag-ibig. Ang pag-ibig na dapat ilagay sa ating puso na bawat isa bilang Kristiyano, bilang tunay na mga lingkod ng Diyos, tayo po ay susunod sa tinatawag ng ating apostol na pag-ibig. Sa verse 6, tingnan natin sa verse 6, it does not rejoice about injustice, but rejoice whenever the truth wins out. It is not
rejoice above injustice sa ibang translation, no? Na mabasa natin. Pero ito, gano'n din, no? Kasi binasa ko yung ibang translation dito sa English. Sabi ito, hindi ikatuwa ang gawaing masama, no? Sa Tagalog. Hindi natutuwa sa gawaing masama. Is that not rejoice about injustice, but rejoices whichever he wins out. Ngunit ikagagalak ang katotohanan. Ganon ang mga may pag-ibig. Kaya medyo malalim ito, no? Kung sabihin lang natin, mahalin mo siya, mahalin mo yung asawa. Pero hindi natin mabanggit ito, yung mga sinasabi ni Apostol Pablo, hindi natin malaman nga pag-ibig pala ganon. Diba? So malalim ito. So hindi basta-basta sabihin mo, mahal kita. Kung mahal mo, gagawin mo yung sinasabi dito, mabait ka, hindi mainggitin, matyaga, at hindi ikatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. In verse 7, love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. Ang pag-ibig ay mapagtawad, no? Mapagtawad. Never give up. So, ito naman, karamihan kasi, pag sinabi never gives up, ang iba nag-gives up. Nag-surrender, nag-stop. Hindi dapat. Kung may pag-ibig ka, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Hindi ka mag-give up. Continue. Kahit gaano kahirap ang buhay, tuloy. Dahil may pag-ibig ka. At mapagtiwala. Never loses faith. Mapagtiwala. Kailangan yung tiwala nandyan. Kung may pag-ibig ka, tiwala ka. Mahal natin ang ating pamilya, magtiwala tayo sa pamilya natin. Yung kanilang kabaitan, yung kanilang mga ginagawa. Minsan kasi yung mga tatay walang tiwala eh. Lalo na sa mga tatay na walang tiwala sa kanilang kabiyak, sa kanilang asawa. Maraming ganun eh, wala silang tiwala eh. Pero hindi dapat ganoon ang gawin natin bilang mga Kristiyano. Kasi ang Kristiyano na may pag-ibig sa Diyos, may pag-ibig sa kapwa, may pag-ibig sa ating pamilya, may tiwala siya. Tiwala talaga mahalaga sa buhay bilang meron tayong pag-ibig. Sunod, puno ng pag-asa. Puno ng pag-asa. Always hopeful. Laging may pag-asa. So, ang pag-asa mahalaga sa buhay ng Kristiyano at mga tatay kailangan mataas o malawak ang kanilang pag-asa sa buhay. Huwag manghina, kundi may pag-asa tayo. Lahat ng ating kagustuhan, lahat ng ating ambisyon, may pag-asa yan na matutupad dahil ang Diyos ay nasa atin. Ang mga anak ng Diyos, tayong mga tatay, kailangan nating mayroon tayong vision, no? Mataas yung ating paningin sa mga araw na darating o sa anumang mga kailangan natin. Nakapokus tayo doon at asahan natin na darating yun. Walang imposible sa lahat ng mga bagay kung tayo po laging may pag-asa. Puno ng pag-asa ang ating puso dahil pag-ibig eh. Pag ang pag-ibig nasa atin, lahat magagawa natin. Parang pananampalataya. Mayroon tayong pananampalataya, lahat magawa. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng mga bagay na to. Sa huling
verse 7, mapagtiis hanggang wakas. No? Endures through every circumstance. Mapagtiis hanggang wakas. So, kailangan matiisin ang mga tatay. Kasi kung ikaw ay matiisin, siyempre magtagumpay ka. Magtagumpay ka talaga. Dahil ang tagumpay sa tao, nandyan sa pagtitiis. Pagtitiis, pagtiyaga, kanina sinabi, matyaga, matiisin, ay magtagumpay ka talaga. You will succeed in life. Dahil ito ang mga sikreto na dapat gawin upang magtagumpay ang isang tao. Magtagumpay talaga kung nandito yung pag-ibig sa ating puso. Sa huli, itong pag-ibig na binanggit ni Apostol Pablo, meron pa itong mga malalim na mga sinasabi bukod doon sa verse 4, 5, 6, and 7 na binanggit ni Apostol Pablo sa Korinto. Merong isang bagay na minsan hindi natin magawa. Kahit alam natin yung pag-ibig kung ano yon, yung ating binabanggit ngayon. Kung walang Espiritu ng Diyos sa loob natin. Kasi minsan parang maibabaw lang. Wala sa puso. Parang wala sa kilaliman ng kanyang puso yung kanyang pag-ibig dahil walang spirit eh. Wala siyang espiritu. Hindi nagbunga yung kanyang espiritu na sa loob niya. Na dapat yung Holy Spirit ay magbunga. The fruit of the Spirit, sabi ni Apostol Pablo. Buksan natin mga Bible sa Galatia 5, 22 hanggang 23. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love. Yun, binanggit naman love. So kung magbunga itong love, magawa natin to. Kaya yung ating espiritu, kailangan manatili sa ating katawan. Manatili. Lagi tayong maglingkod, patuloy yung pagsamba sa Panginoon, patuloy yung mga panalangin upang magbunga ito. Ang bunga ay pag-ibig, joy, kagalakan, masaya ka, happy, kapayapaan, peace, din patience, katiyagaan, din kindness, kabaitan, din kabutihan, goodness, din faithfulness, katapatan. So, itong mga bagay na to, mangyayari sa buhay natin dahil ito ay the fruit of the Spirit. Kasama yung sinabi na pag-ibig. Ang pag-ibig sa mga tatay, mahalaga sa buhay bilang mga Kristiyano. Kung walang pag-ibig, ang pamilya hindi magtagumpay. Kung walang pag-ibig, ang pamilya magulo. Kaya kailangan yung pag-ibig manatili sa ating buhay. Dahil ito ay kailangan sa bawat isa bilang mga Kristiyano. Pagpalain tayong lahat, mga kapatid, mga tatay, Happy Father's Day. Tayo po ay manalangin. Mag-pray natin yung mga tatay. Makapangyarihang Diyos, Ama ng lahat na iyong nilalang. Pinagpala ang lahat ng mga tatay sa araw na to, Panginoon. Nawa po, ipagkaloob mo po ang iyong kagandahang loob sa bawat tahanan na ang mga tatay buksan ang kailang mga puso't isipan at patuloy na sumunod sa iyong kalooban. Hindi sa sarili namin, kundi sa inyo, Panginoon. Bawat ama ng tahanan, dalangin namin na bigyan mo sila ng kapangyarihan na pangunahan ang kanilang tahanan o sambahayan sa pagkilala sa iyo.
Bigyan mo sila ng kalusugan na makapamuhay na masigla at gabayan ang kanilang sambahayan. Dalangin namin na bigyan mo sila ng lakas ng pananampalataya na makaiwas sa tukso sa araw-araw at lakas ng loob na mga pangalagaan ang kanilang gawain ng may katapatan. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo sila ng karunungan na dulot ng Espiritong Banal. Bigyan mo sila ng pusong pastor na pastoran ang kanilang tahanan bilang munting iglesia na tahanan. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tayo po ay dadako na sa ating Lord's Table at atin pong babasahin ang sinulat ni Dr. Lucas sa chapter 22 verses 14 hanggang 20 na ganito po ang siyang ating mababasa. At nang dumating ang oras ay naupo siya at ang mga apostol ay kasalo niya. At sinabi niya sa kanila, pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng Paskong ito bago ako maghirap. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, ito'y hindi ko na kakainin hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. At siya tumanggap na isang saro, at nang siya ay makapagpasalamat ay sinabi niya, kunin ninyo ito at inyong pagbaha-bahaginin. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na hindi na ako inom mula ngayon ng bunga ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagpalain nawa ang pagkabasa at pagkarinig natin ng mga talatang ito. Tayo ay manalangin. Muli, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo at nagpapasalamat. Sa linggong ito, kami po ay muling nakapagdaos ng aming online worship. At maraming salamat sa pagkakataon na ipinagkaloob mo na muli ay aming naidaos, Panginoon, ito upang kayo po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa mga oras na ito ay amin pong gagawin ng pag-alaala sa pagkakaloob ninyo ng inyong bugtong na anak. Walang iba kundi ang aming Panginoong Hesukristo, na siya po ay nagkatawang tao, naghirap doon sa krus, namatay ngunit muling nabuhay, upang kami na bagamat namatay po sa kasalanan, ay may pag-asa, Panginoon, ng buhay na walang hanggan. Aming hiling na inyong basbasan ang mga emblema na ang aming tatanggapin. Ang tinapay na siyang kalarawan ng kanyang banal na katawan, at ganun na rin ang kopa na siyang kalarawan ng kanyang banal na dugo. At aming hiling na linisin ninyo kami sa lahat po ng aming mga gagawang pagkukulang upang kami po ay karapat-dapat na gumanap po nito. Muli, hinihiling namin, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay patuloy na magampanan ang inyong dakilang habilin na walang iba kundi ang pagpapalaganap ng inyong dakilang pag-ibig sa pamamagitan po ng aming paghahayag ng Panginoon Hesukristo ay nagkatawang tao, namatay, upang kang bawat isa na mananampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Ito po ang aming ipinagpapasalamat at idinadalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, dadako tayong muli sa isa sa mga kinasasabikan talaga ng mga taong ikakategorize natin na meron silang gift of giving. Itong gift of giving na to ay naipagkaloob sa napakaraming mananampalataya. At isa ito sa mga inambisyon ni Pablo sa ating mga Kristiyano, sa ating mananampalataya, na magkaroon tayo nito. Magkakaroon na lang po ako sa inyo ng exhortation regarding dun sa gift of giving. Magmula nung sinabi ni Moises, o sinabi kay Moises, sabi ng Panginoon, "Put off thy shoes, for you are standing on holy ground." Ibig sabihin sa holy ground, so, isang banal na lugar, so lahat doon, nandun na ang provision. "For I say, put off your shoes, for our God is bigger than everything else, bigger than any circumstance that we have." So, kung ang Panginoon natin ay bigger than everything else, sa ating pagkukulang, ay kaya niyang i-provide ito. Lahat po ng ating hinihiling sa ating buhay, hindi lamang sa panahon na to, kundi sa mga panahon pang lumipas o sa panahon pang hinaharap. Lahat po ito ay talagang inaasam-asam natin. Minsan, nag-aalinlangan tayo sa Panginoon. Panginoon, bakit ang tagal-tagal naman itong sagot mo sa aking panalangin? Bakit parang hindi mo ata ito ipagkakaloob? Nasisira ang ating pananampalataya sa Kanya dahil ang gusto natin, pag tayo humiling sa Panginoon, parang instant lang. Hindi po magikero ang ating Panginoon. Hinahanap po niya ang kabutihan ng ating loob o pagkaka-prepare ng ating puso. Maaring may hindrances at maaring matagal nga ang pagdating, ngunit magtiwala ka, kapatid. Ibibigay niyan sa iyo. Huwag na huwag kang magmamaliw sa Kanya. Bakit? You are standing on holy ground. At sa ground na yan, ang communication mo sa Lord, abot na abot mo lang. At ibibigay niya lahat ng pangailangan mo. Huwag kang magmamaliw. The joy of giving dapat embedded sa puso natin. Hindi po ito dapat na kinatitisuran. Marami pong kapatid ang totoong natitiso dyan. Darating lang sa panambahan, makikinig, pero pag oras na ng gift of giving, nakapikit ang iba nakayuko. Ang iba, totoong ayaw. Panginoon, bibigay ko pa ba sa ito? Pambili ko ito ng bigas eh. Remember, kapatid, the more you give, the more will be given back. Magtanim ka, at una mong itanim, ay ang tiwala. At ibibigay sa iyo ang lahat ng pangangailangan. Amen ba? Manalangin tayo. Ama, totoo na sa panahon namin ngayon, napakahirap po na kami ay magbigay.
Bagamat kakaunti ang nasa aming kaban. Pero dapat maging masaya kami. Dahil lahat naman ng bagay na ito ay galing sa iyo. Kung ito ay isasauli namin sa iyo ang isa, alam namin bibigyan mo kami na hindi lang isa. Mas mahigit pa. 10, 100, ayon sa aming itinanim sa iyo. Kung gaano kami nagtiwala sa iyo nung kami ay iyong iniligtas, dapat ganun din ang aming pagtitiwala sa panahon ng pagbibigay. Sinabi namin sa iyo nung tinanggap namin ang Panginoong Hesus na siya ang aming gagawing Panginoon. Dapat dito rin sa aming pagbibigay, siya pa rin ang aming Panginoon. Dahil alam namin na hindi ka magmamaliw na magbigay sa amin. Ganun ka namin kamahal, Ama. Sinasabi namin bilang isang totoong Kristiyano, ibibigay namin ang buhay sa iyo upang maipalaganap ang iyong abuting balita. Hindi kami magmamaliw at magpapatuloy kami magpapasalamat sa iyo. Patuloy kami magbibigay at dapat parati kami nakangiti sa pagbibigay dahil ito magpapalaganap ng iyong salita. Ama, turuan mo kami na maging masaya. Bigyan mo kami ng puso na mapagbigay dahil una kang naging mapagbigay at inihandog mo ang iyong bugtong na anak. The most treasure that you have, the most possessed possession. That's why we are asking, O Lord, that you teach us how to give freely and joyfully. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hey, oh, I receive your mercy. Hey, oh, I receive your grace. Hey, oh, I will dance forever, Lord. He doesn't fight crime or wear a cape. He doesn't read minds or levitate. But every time my world needs saving, he's my Superman. Some folks don't believe in heroes 'cause they haven't met my dad. He loves his workshop and rock and roll. He's got a hot rod and a heart of gold. And you could say he's a man of few words, but he talks a lot within. And even though I'm a little taller, I still look up to him. He built me a house in the arms of a tree. He taught me to drive and to fight and to dream. When he looks in my eyes, I hope he can see that my dad's a hero to me. Hello! Gusto ko lang batiin ng Happy Father's Day ang tatay ko. Maraming salamat sa pag-aalaga at sa pagmamahal mo. At maraming salamat din sa ginintuang mga salita mo na nagbibigay sa amin ng kalakasan hanggang ngayon na nandito ako sa abroad. Maraming salamat at Happy Father's Day. Mahal na mahal kita. Signing off! Happy Father's Day po sa lahat po na tatay dyan, sa mga tito, especially po sa papa po namin. Happy Father's Day, Daddy, and po kay Papa Lino, pati po kay Papa Kalon. Happy Father's Day, Daddy, Papa Lino, and Papa Kaloy. I love you, Daddy. Mahal na mahal ka namin ang mga anak mo. Ingat ka lagi na huwag masyadong magpapagod. And yun
lang. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Daddy! Love you! Happy Father's Day, Ham! Happy Father's Day, Daddy! Love you! Hi po sa lahat ng mga tatay, daddy, papa, kung ano pa man po yan dyan. Happy Father's Day po sa inyong lahat po. Rust-ridden fenders and doors full of dings. Somehow he can fix about anything. I didn't think he knew how to cry till our dog died that year. He doesn't always say I love you, but I can hear him loud and clear. He built me a house in the arms of a tree. He taught me to drive and to fight and to dream. When he looks in my eyes, I hope he can see that my dad's a hero to me. Magandang araw po sa ating lahat, sa aming lahat ng papa, sa lahat ng aming daddy, sa lahat ng tinatawag nating tatay. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Daddy, thank you sa pagpapaaral sa aming tatlo. At maraming salamat dahil sinuportahan mo ang aming mga pangarap. Thank you! Happy Father's Day, Papa! Mag-iingat po lagi sa trabaho. Dalangin po namin na laging malusog yung pangatawan ninyo ni Mami. We love you! We miss you! Bye! Say hi to Lolo Daddy and Lola Mami, ha? Bye-bye! Flying kiss daw, flying kiss! Mwah! 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 Bye-bye! Happy Father's Day po sa aking papa, sa aking lolo at sa aking mga tito, and sa lahat po ng mga taong gumaganap ng role bilang isang ama. Patuloy po kayong i-bless the Lord and nawa enjoy niyo po ang araw niyo. God bless po. Happy Father's Day, Lolo Loloy! Ingat ka po dyan sa Mindanao. Happy Father's Day, Daddy Kenji! God bless lagi sa ministry mo. We love you! Happy Father's Day, Tito Michael and Tito Denden! We love you! Lagi kayong mag-iingat! God bless you! Happy Father's Day! Mwah! Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Especially sa aming papa na nasa Mindanao at sa aming kapatid na si Kenji na nasa Nueva Ecija. Happy Father's Day sa inyo. Happy Father's Day! We love you, Papa. I love you, Papa. Taught me to drive and to fight and to dream. When he looks in my eyes, I hope he can see that my dad's a hero to me. My dad's a hero to me. Dad's a hero to me. When the music fades, all is stripped away, and I simply go.
just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you had required. You search much deeper within, to the waitings appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all that is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, to the waitings appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. Sa atin pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. O Diyos Ama na aming sinasamba at pinasasalamatan, salamat Panginoon sa biyaya at pag-ibig na patuloy mong pinadarama sa amin. Salamat Panginoon dahil narito kami upang sama-samang ipaabot sa iyo ang aming pasasalamat at gayon din ang mga tatay, Panginoon, na kung saan ay binigyan mo sila ng pagkakataon upang maging ama ng tahanan. Narito ang mga tatay, Panginoon, na kung saan ay patuloy na nagtataguyod ng kanilang sambahayan. Ingatan mo sila, Panginoon, at ilayo sa anumang karamdaman. Tulungan mo sila, Panginoon, na maging mabuting ama ng kanilang tahanan at maging magandang halimbawa sa kanilang sambahayan. Ingatan mo pong lagi ang bawat isa. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, upang ang kanilang mga pamilya ay hindi dumanas ng kahirapan.
At sa aming pagtatapos, dakilang Diyos, naway matanggap ng bawat isa ang iyong banal na pagpapala. At ngayon, itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang mga salita na nagpapahayag ng Kanyang kagandahang loob. Siya ang magbibigay sa inyo ng lahat ng pangangailangan ninyo ayon sa Kanyang mga kayamanan doon sa kaluwalhatian. Sumakanya nawa ang lahat ng kapurihan, karangalan, paghahari at kapangyarihan mula ngayon at magpakailanpaman. Amen.